Ang 2026 ay Year of the Fiery Horse. Parang tayo ay January 12 pa lamang, 12 araw, pero ang dami nang nangyayari, no? Sa tingin ko, ang 2026 ay turning point ng administrasyon na ito. Bakit? Kasi kailangang seryosohin ng administrasyon na ito at magpakatotoo na yung cleanest budget sa implementation at the executive level ay talagang cleanest rin ang rollout. Kasi iba yung cleanest sa papel at iba yung pambubudol na gagawin na naman sa rolling out. Ako, alam mo Jade, ako sinususugan ko yung effort ni Congressman Erice dahil ang program wala yung pondo at kung kailangan magkaroon ng pondo at saka mo lalagyan at saka mo i-implement. Nakita naman natin ang nangyari noong 2025 na yung pondo hinanap at kinuha sa ibang mga sa ibang mga pondo na special fund, no? Katulad ng PhilHealth, ng PDIC, hindi mo maintindihan nga kung saan ginamit dahil hindi naman sinasabi kung saan ginamit. Pero ang program fund, nagsimula yan nung panahon ni Presidente Cory, napakaliit lamang noon. At that time, parang mga nasa 3% pa lang noon, no? Pero kaya yun linagay is kung tumaas ang revenue, mapopondohan yung activity yun. So discretionary talaga ang program fund. So technically, kung walang certification from the treasurer na may pondo, hindi ko maintindihan kung paano nagalaw at napondohan yung lahat na listahan nandun, no? Ang ginawa nga, naghanap sila ng pondo. Yung unprogrammed fund, kung titingnan mo kasi ang budget natin ngayon, 6.7, 6.8 trillion. Ang ating revenue ay nasa 5.2 trillion lamang. So kulang na kulang. So ang ginagawa nila, uutang. Sa ordinaryong Pilipinong may bahay, kung kapos ka sa pondo, tayo ay bumabaluktot sa kumot at nagtsatsaga at kung hindi, naghahanap ng ibang trabaho pa, parang 2-3 trabaho para lang mapunan ang pondo ng pamilya. Pero dito sa atin, sa gobyerno, parang sige lang ng sige. Ang sabi nga noong signing, fiscal discipline daw, fiscal space. Paano magiging fiscal discipline yon kung ang expenditure mo ay mas malaki kisa sa kita ng gobyerno? So dapat ang pukpukin ng gobyerno, pataasin ang kita. Hindi dahil may kakulangan, umutang. Ang utang natin nasa 17 trillion na, no? Palaki ng palaki. Kung ganun lamang ang economic math nitong administration na ito, pagdating mo ng 2028, lubog tayo sa utang at napakahirap dun sa susunod kung paano popondohan yan. Yun nga yung parati kong sinasabi, ang presidente ay hindi lamang for 6 years. Dapat iniisip yung continuity. Di ba yan yung nagsimula tayo sa unity, continuity of what the previous administration has done and adding on. Itong atin, 3 taon na tayo, hindi walang continuity tayo nakikita, sige lang ng sige ng paggamit ng pondo ng bayan.